October 9 na po, maayong buntag sa wikang Cebuano sa ating mga kapatid. Wednesday today at kahit hindi pa man po Pasko, kabi-kabilaan na nga ang mga events o okasyon na ipinagdiriwang natin ngayon. Ako tama ka dyan, James. Bukod sa pagkain, hindi rin mawawala ang mga paandar na performance tuwing may okasyon. Gaya ng maaga natin pakulo dito sa studio, full experience ang pangmalakas ng pagtatanghal na sakto for this season. Tama ka dyan. And speaking of dress ang kanilang grupo total package na rin dahil kung anong karakter o theme ang i-request mo, for sure kayang-kaya nilang gawin. Kayang-kaya, di ba? Dito naman sa performance nila na kahit kanina Maui, no? Na sa kantahan at galawan pa lang, wala talagang makakatalo. At para pag-usapan pa yan, kasama natin live sina Faith at Camille ng Little Stars Event. Faith and Camille. Faith and Camille, good morning! Good morning! Dito kayo sina. Sige, na lang kayo dito. Ang saya-saya naman ng mga costumes ninyo. Sobra! Tsaka alam mo yung mama, yung costumes pa lang nila, bongga na. Alam mo yung bawat detalye, talagang pinaggastosan nila. Kasi iba yung quality, pati performance. At nai-imagine ko na lahat ng mga pamilya talagang mabubusog ang mga mata at mga tenga sa pagkanta ninyo. So, Faith and Camille, tell us more about Little Stars events. Ano nga ba yung mga kinikater niyong mga events? Usually po, we cater birthday parties, corporate events, Halloween, Christmas launches, and we also do talent workshops for the kids. Wow! Pero I'm sure kakaiba sa inyo pag Christmas season. Gaano karaming events ang ginagawa ninyo during the holidays? Actually po, madami po talaga kasi Burr months po is, December, ayun nga po, Burr months po, madaming nakaka-overwhelm po yung mga events po na pumupunta sa amin. Pero medyo nag-limit po kami kasi lagi, every Christmas po, we make sure that we give back to the blessings we receive. So nagpo-focus po kami sa mga workshops namin. Tapos actually po, share ko lang po, kasi very proud kami sa kanila. Yung mga kasama po namin sa talent workshops ng mga bata, nakapag-donate po sila ng 100,000 sa isang community. Opo, hindi po kami ang nag-perform, sila po. So, nag-concert for a cause po sila ng Christmas. So, ibig sabihin, yung mga tinuruan ninyo at ni-nurture ninyo ay nakapag-give back na din. Kaya alam mo, ang kindness talaga, you pay it forward. Agree ako dyan. Pero kunyari, like, ngayon nakita natin naka-Christmas theme kayo, pero Christmas theme lang ba ang ginagawa nyo? Or pwede rin iba-iba, depende sa mga nire-request? Iba-iba po. Kung ano po ang wish or dream party ng mommy or ng bata, talagang tinatry po namin i-push basta hindi nakakatakot or hindi po nakakainis sa mga bata. Meron pang Sesame Street. Ang Gusto ko yung sinabi niya, dream party ng mommy. Ng mommy, Yung mommy talaga may gusto. Aminin na Totoo natin, naman yun. Si mami yung may budget Oo naman yun, di ba? Pero Ganun ito, talaga. lahat ba kayo are full-time performers o meron kayo side hustle lang ito for some of you? Most of us po side hustle lang because they're teachers po. Ayun! Sino mga teachers nito? Lahat kayo? Oy, happy Teachers Month! Ma'am, saktong-sakto talaga para sa inyo. At I think ang pinaka-gusto kong i-highlight dyan ay kadalasan kasi ang mga workshops pong binibigay ay through summer lang. Pero kayo, around Christmas vacation, pwede. Kasi bihira yan, hindi lahat ng mga workshops ay nagbibigay around Christmas time. So, good to highlight that as well. Tsaka Demps, napaka-immersive din ng experience nila. Kasi tinan mo yung ngiti nila, Kahit init na init. Lahat sila. Uy, nakakahawa ang mga ngiti ninyo. In character pa rin sila di ba? Pati dito. Yes. Hello. Eto, di ba? Ako talaga gusto ko dyan yung green hair. Yan. Si Tinkerbell ba yan? Ay, Ponce Chacha. Si Chad. Okay. Faith and Camille, we're so excited for all the things that you're going to be doing ngayong Pasko sa mga susunod at salamat sa pagpunta ninyo. I-promote na natin ang Little Star events. Okay po, salamat po. Thank you so much po again. Good morning kapatid for having us. Sobrang saya po namin na nandito kami. Kasama po kayo ngayon. It's gonna be a core memory for everybody. So Little Stars events, as the name itself says po, Little Stars events, it's not our event. It's the Little Stars event, the children's event. So we are so excited to join you this Christmas. So madami pong Christmas launches sa mga malls. Pwede po bang sabihin? Yes! SM City Talabastagan and SM City Baliwag. And we also have Halloween parties sa Lakeshore, Mula de Victoria, and many more. Just follow us on our page po, Little Stars Events on Facebook. Busy! Maraming salamat! Little Stars events! Thank you! Thank you, guys.
guys. At eto, magandang pasabog for our Wednesday. Pero marami pa kaming hinanda na pampa-good mood. And speaking of good mood, para manatiling okay ang mood natin, huwag kalimutan mag-rehydrate. Ayun. Inom lang ng tubig sa mga trending na tumbler ng Choco Lab. Ibida natin yan sa Kitang-Kita. Eto, relate ako dito kasi music is life. Kaya naman marami sa atin ngayon ang nakukumaling sa paggamit ng mga earphone. Pero ingatan ang mga tenga ha, dahil ang madalas na pag-i-earphones may kasamang epekto sa ating pandinig. Pag-usapan natin yan mamaya sa What's Up, Doc. Instant happiness naman po at comfort ang hatid ng isa na namang bahay na aking binisita. Sisilipin natin ang nakaka-inspire na tirahan ng Pamilya Kundangan. Samahan niyo po ako sa aking house tour sa My Bahay. At dahil Wednesday today, syempre itutodo pa natin ang kulitan kasama ang ating paboritong panitropa ng The Comedy Crew. Alex Calleja at Tapa Lord, may tawanan sesh ulit sa Wacky Wednesday, live na live. Kulitan ba ka mo, Maui? Ito, teamwork is the key para hindi matalo sa ating Buti nga, magkakaalaman ng galing. Magkakaalaman ng galing mamaya sa palaro. Pampasaya. O mga para sa ating mga minamahal na kapatid na team bahay, join na rin kayo sa saya ng aming daily palaro. Sino ang bet nyo today? Team Dimple! Babawi yan! O Team Maui! Ano na sabihin? Yaw mo na! Yung mo na! Comment na amin yung bet with your location sa aming Facebook Live. At mamaya pipili kami ng isang maswerteng kapatid viewer na nakahula kung sino ang panalo sa aming palaro today. Team Dimples o Team Maui. At syempre, winner yan ng instant 500 pesos worth of load. Tuloy-tuloy lang ang magdutong mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Ito po, 77 days to go. Pasko na. Handa na ba kayo sa pamasko naming gift ideas dito sa Kitang-Kita Christmas Gift List? Ano naman perfect gift para sa mga pagets at kids at heart? Bakit hindi nyo subukan itong bagong nagte-trending na water tumbler na inuman na anik-anik pa on the side? Yan ang Choco Lab PH na ibibida natin kasama ang owners nitong sina Patricia at Rans. Good morning, Pat and Rans. Hi, Good morning sa inyo mga kapatid. Jess. Nakatero na Hello. pa tuloy ha, parehas din. Oo. Yeah. Good morning. So ano ba muna yun? Kasi aminin na natin, ang dami sa ating mga Pilipino ngayon mahilig sa tumbler. Kumbaga, kultura na siya, especially here in Metro Manila and other parts of the country even. Pero ano ba yung kakaiba sa Choco Lab na tumblers? Okay, so Choco Lab, they're a very innovative, high-quality design of tumblers. So, instead of just the normal cup, may mga other features siya. Alright, so for like example? this one, may mga pop-up straw na siya included. Ayun! And then you can put the cover there para hindi siya mawala. Wait, ito yung cover niya. Okay, and then pwede mo lang ilagay dito sa gilid. Correct, yes. Ay, meron pa. For the Alam mo, Bobo iba-iba yung tumblers, itsura ng tumblers iba-iba, ninyo. yes. Oo. For the Bobo tumblers naman, yung design niya is the same. Meron tayong holder ng cover. Nice. Oo. Tapos, meron Saka din tayo. leak-proof. Leak-proof. Everything's leak-proof. Nice. Okay. Pero eto, napapansin ko, parang pag tinignan mo siya, very colorful. Parang very pambata yung atake. Yes. So, yun din ba yung target market ng Choco Lab? Actually, nagulat kami na
more adults ang bumibili. Kasi Talaga? they like something lively, something cute. Oo. Diba medyo uso ngayon yung mga anik-anik Right, yan. oo. Pero eto, medyo bulkier din siya than your usual Yes. tumbler. Nakaka-apekto ba yon sa sales ninyo? Or kumbaga this is something na hinahanap din ng mga... Hinahanap rin dahil kakaiba nga siya. So, wala kang kapareha. Konti lang yung maging kapareha mo. No? And usually they don't put it na inside the bag kasi meron na siyang May strap. Ayun, yun ang maganda sa kanya. Yeah, so Pakita nga natin. shoulder. So, eto mismo, parang nagiging fashion item na. Yes, Nagiging added Exactly. accessory. added accessory siya. na. Parang gusto ko yung hawak mo, Rans. Yan, Oo, ganda. Parang ganda nito, ha? Okay, diba? Ang ganda nito. Magkano to, Rans? That's 1199. 1199. Yes. Pwede na. Uy, pwede itong pangregalo nga. Perfect for Correct. Christmas. Tapos gano'ng karaming tubig ang kaya nito? 780 ml. 780 ml. Pero ito talaga yung strap niya. Add-on accessory Add-on strap. accessory. Actually, Okay. you can choose. You can We have choose a lot of Ayun. colors of So, pwede straps. kayong mag-customize, ibig sabihin, kahit pa paano. Pwede Sila lang mix pwede and match. Mix and match. Alright. So, ito ba, for example, kailangan blue din yung top niya? Not Pwede really. mong palitan? Pwedeng orange, pwedeng Ayan. purple, Yes, pwedeng strap, pink. For example, ito. Magkaiba yung combination niya, ganun ba? No, they come in 3 kinds of Alright, colors. okay. So they can choose agad. Pili lang sila. Yeah. Okay, isa-isahin natin, For example, gawa tayo ng combination ng straps and ng isang tumbler. Pwede ba? Okay, so if Rans will open, Which one? This one. Ayan. So, magkano yan per piece? Like, for example, this tumbler itself, magkano? this one's 1599. 1599. It's a bit pricier because it's ceramic coated. okay. So what's different from ceramic is you can put any kind of drink. Mainit. Mainit, magtatagal. malamig, juice, sodas, wine, anything pwede. Kasi pag ceramic, it's resistant to odor. Right. So maganda siya. Tapos isa pang concern palagi kapag bibili tayo ng tumblers, gaano katagal ma-maintain yung temperature? Oh, this one's up to more than 6 hours. Uy, pwede na. So for example, meron kayong short travel somewhere, pwede Kaya. yan, di ba? Okay, try nga natin. Habang nilalagay natin yung strap, meron ako isang kapatid, parang excited ng mamili rito. Okay, pang holiday gift ideas ng si Maui. Yan. Hello, Maui. Good morning. Good morning. Oh my gosh, can I just say, I'm so happy na nandito kayo kasi nakikita ko dito, Jess, yung mga bata, dahil ang ganda niyang tignan, talagang mas gaganahan. Yes. Uminom ng tubig. Tubig. Kasi aminin natin yung mga, like ako mga anak ko, lagi akong drink your water, inom ka ng tubig Yes. kasi it's good for us ha. Pero kasi, syempre, minsan, ayaw nila na boboringin sila sa inuman nila, di Saka ba? tamad uminom ng tubig ang mga Tamad bata uminom. minsan. Pero oo. feeling ko just pag ganito Ayun. kaganda, talaga naman mag-e-enjoy ka. Tama. Pero ako, ang tanong ko, ma'am, is, eto ba, safe din ba to kunyari i-sterilize? Kasi syempre may mga parents ngayon na gusto i-sterilize. So pwede ba warm water? This can be hot or cold Okay. water. Pero You like can in terms of cleaning it and disinfecting regular washing lang. regular washing lang Will is do. okay Okay na. na siya. Okay, Okay na sige. Saka meron ba So itong nice, ah. kailangan lang bumili ng brush or something para For dun the sa- straw. For the Yes, straw. just for the ano? straw. Oo. But otherwise, this is good, oh. Nako, Stretchable at po. saka nakikinit ako na, para alam mo yung pag maglalagay ka ng iba-ibang kulay na combination, Yes. talagang the possibilities are endless. May idea ba kayo kung ilang combinations yung pwedeng gawin? More than 6. More than More than 6. 6 combinations, pwede. Tsaka maganda kasi dyan, Jess, hindi kayo magkakaanuhan sa eskwela. Magkakabalikan. Oo, kasi Oo, you yan, can min natin. customize your own, di ba? Minsan Hindi napagpapalit pare-parehas. yan. Oo. Saka stand out. Alam mo maganda nga bakit? Pag naiwanan mo yung tumbler mo summer, kay Maui to. Oo. Alam mo Stand agad. out. Okay, Yes. test natin. Kanina binabanggit natin. Ma-maintain yung temperature for how long? 6 hours. Tama? More than 6 hours than 6 for hours. this one. And then Okay. this one, what's nice about it, it's more than 24 hours hot. So, hot Pwede or ba natin cold. i-check? Balita ko may laman na ata to. Ano ba yung may Yes, laman? nga. Yan. So, before Cold leaving the house, you put like ice 5 inside. a.m. Okay. So, yan no. Until now, nandiyan pa rin yung Ayan, ice. buo pa rin yung yelo niya sa loob. Okay, tatapon pero pakita natin. Ayan. Kita natin. Meron talagang kita mong buo pa rin Ilapit yung natin ice. yung mic natin. Oh, yan. Maririnig nyo. Andyan yung yelo. ASMR! Okay. Alright. Cute. Pero ito, sobrang gandang-ganda ako dito. Yan. Galing, ano? Ganda. Oo. I love it. Okay, so ano ulit ang Aesthetic, price range natin for our This one products? is 1.8 for the 1.8. thermos. Okay. Ano yung cheapest natin? 999. 999. Uy, perfect na yan, ha? Uy. Tapos 999 for the tumbler itself. Pero Yes. pag dinagdagan mo nung Yung strap. Strap is strap, 299. 299. But inclusive na siya of the wrist strap. Wrist strap. strap. Free na Okay. siya. Wait, share ko lang. Itong hawak ko ngayon, direct. Alam mo kung para kanino to? Para kanino? Para sa mga army. Yes! Sa mga BTS yes. lovers. Shout out to Mang Cora. BTS lover there. Yes, same here. Yay! What you're holding? Yeah. Just to add, yung quality ng stainless natin is SUS D16, Okay. which is higher than yung regular na SUS 304.
that we see in the market. Ah, so higher better quality. quality, yung yes. Better stainless quality steel. Nice. So, Yan. dekalidad talaga. Oh, okay, so ang cheapest natin, $999, and our highest nasa top line natin ay 1,800 for now, but we're Ah. launching a new product, so we brought it also here. Ayan. Yun naman, sa pinakadulo. Wow! Pinakadulo, ito. That this Yes, one. this one. So this one is 2-1. 2-1. Ayan. Ang cute! Galing. Ang ganda ng color combination, ha? Nakakaaliw siya. Sobra. So what's Okay, different what's about different? this naman is, so may cup na siya included, Okay. plus yung handle niya, Ah, detachable. inuman. Wow! Guys, So, parang parang alam pwede niyo yung mong classic na i-strap. thermos. Sasabihin ko pa nga lang Yung eh. classic na thermos, ibubuhos mo lang dito, tapos Oo, may ang perfect to for camping. Totoo. At saka lakas, nostalgic din to ha, para sa atin. Di ba dati? Oo, ganyan. ganyan. Tapos yung add-on niya is meron siyang built-in straw that you can use inside. Or pwedeng tungga Pwede rin lang. tungga rin. Tungga. May option rin. din. So, may option siya. Okay, so iba-ibang klaseng way to drink your water Yes. or your fluids. Okay. So Cute. it's never boring. It's never chaka with chako. Yeah, so Ang ganda nun. Ayan, oh. Ang ganda nun. Pero alam mo kasi yung mga bata nga, hindi kasi lahat ng bata parehas ng preference. Yung iba, gusto nila may straw. Correct. Yung iba, gusto nila Ayaw, direkta. diretso. So this is perfect Pwede. for those na gustong mag-try Iba, ng yeah. iba-iba. They can just take out the straw. True. And then you can hang it sa bag mo, tapos clip, ganun na siya. So nakasabit mo siya. Sa kanina natin, ang minsan ng problema sa tumbler, ang hirap niyang i-handle. Kung walang nilalagyan yung bag mo, bibit-bitin mo sa kamay. Minsan kung magta-travel ka, pupunta ka pa airport, bit-bit May mo pa hawak yung mo, tumbler mo. At least eto, may iba't ibang ways. Pwedeng sa wrist, pwedeng nakapara siyang Sa sling body. bag yung dating, di ba? Pwedeng Ayan. kettlebell. Pwedeng kettlebell. Ayan, nag-workout siya ng wala talaga sa kettlebell oras. ba to? O, di ba? Oo. Pero ito, kamusta yung reception sa Chaco Lab? Ay, nag-start lang kayo ng distribution dito sa Pilipinas. Yes. September lang. September. Okay, kadalasan naminin natin, Maui, pag Yes, sa mga yes. ganitong tumbler, trends. Kumbaga, minsan they come and go. Tama. So, paano nyo ma-maintain na interesting yung mga products natin? So what's nice about the company that we work with is they keep on innovating new Nice. products. So after this, naman nag-launch na sila biglang Agad-agad. ganito. Tapos marami rin kaming lineups pa na different kinds of itsura and usable cases. Taga na natin sa bato, mukhang maraming bibili Marami nito. talaga. Ayan. Okay, imbitahan natin yung mga kapatid natin, paano ba nila kayo mahanap, paano sila makaka-order, especially for the holidays. Okay. Yeah, you can like and follow us sa Facebook namin, Chaco Lab Philippines, and sa Instagram, chacolab.ph. We're also in Shopee and Lazada and also TikTok. Ayan. Wow, you're everywhere. So, madaling umorder, mga kapatid. In fact, hindi pa ho natatapos ng interview na to. Bago pa magsimula, meron na mga umorder. Oh, na, Dito dito sa studio. Oo, maraming salamat again, Pat and Raz ng Chaco Lab Thank PH. you, guys. And Maraming speaking of, eto, yung isa sa Isa mga pang umorder. nag-mine. Ayan Oo. na. Pero wag na natin ilaglag. No, wag na. Mama Dems. Wow, wag na natin ilaglag, pero pinangalanan nyo na. Ang cute nyo, ha? O, sabi ko sa inyo, ako talaga nabebenta sa akin ng mga feature natin sa kitang-kita dito eh. Pero eto naman, bentang-benta rin po sa akin at sa ating mga kapatid na mahilig sa bahay. Style at functionality, yan po ang perfect combination na makikita natin sa Casa Kundangan. Sama-sama po nating bisitahin ang magkakapatid na kundangan sa kanilang may bahay. Hello mga kapatid! May bahay na naman at tiyak ako na lahat ng mga kapatid natin na gustong ma-inspire sa mga home designs at mga kwento ng mga naninirahan sa mga magagandang tahanan na ito ay gusto na nating mapanood. At today, very inspiring kwento natin. Makakausap natin ang beautiful homeowners ng Casa Kundangan. Let's go and check them out. Hello! Good morning! Hi! Hello! Ang ganda-ganda naman! Hello, I'm Dimples. Nice to meet you. Ito ang Casa Kundangan, ang bungalow may bahay ng pamilya Kundangan sa Antipolo City. First time ata nating magagawa dito sa may bahay na ang kids ang mag-explain ng design ng kanilang tahanan. So I'm so excited because they remind me of my 3 kids as well. Meet Yam, administrator ng family-owned Hillcrest School. Gideon, teacher sa Hillcrest School. And Miguel, furniture maker at owner ng Wonderwood PH. Sila ang Kundangan siblings. Sa patnubay ng kanilang construction engineer at interior designer, ang mismong magkakapatid ang nasa likod ng disenyo at konsepto ng kanilang bahay. Contemporary Zen ang overall design style ang napili nila.
Is it the first time that you ever built from ground up? Oh yeah, this house kasi was kind of a little bit run down. It was more of like, this house was more of like delayed gratification. Kasi for the longest time, we focused more on saving, on our finances. So we didn't really pay much attention to our house. Until, lalo na nung nagkaroon na ng pandemic, that's when we realized, wait lang, we want a really nice house. Yeah. Because we want to stay in a home where we feel safe and warm and happy. Gawa sa reclaimed yakal wood ang main door. Samantalang mahogany naman ang iba pang pintuan. Oversized ang design ng mga pintuan para match sa mataas na kisame. What I love about the design of the house is a very high ceiling. Bakit ginusto niyo na mataas ang ceiling? Our old house din kasi, parang we wanted a totally different house from before. So our house before was low ceiling, tapos too many things going on, tapos hindi cohesive yung design. So we pledged na sa next house natin, high ceiling, mataas yung doors, malaki yung doors, maganda yung furniture, cohesive lahat, pati yung design. We're gonna get an interior designer para maayos lahat. At para mas lalong achieve ang zen atmosphere, naglagay sila ng indoor plants at soft lighting. Very modern at contemporary naman ang kanilang living room. Meron itong wooden floor at ceiling, with curved texture wall as accent. Focal point naman dito ang simple yet unique chandelier. And to add a touch of nature sa loob ng kanilang tahanan, naglagay sila ng 2 indoor pocket garden. Because our old house before, meron siyang pocket gardens and then meron ding indoor pond. Pero kaso nag-dry up na yung indoor pond, tapos hindi naman namin napupuntahan yung pocket gardens. Pero kasi we wanted still na there's still like a little bit of the old house in the new one. Nice for our kapatids to actually hear that kasi maganda talaga that you're paying tribute, the way I gather it, that you pay tribute to the old home. Who's the plantito, plantita? No one. Wala! It has its purpose. Also the peace of mind na you're not always just enclosed in the four walls. Abangan bukas. Santiago, nice to meet you. What is your fondest memory and bakit yun yung hindi nyo pinakamakakalimutan? Siyempre, nung first time na natayo yung house, this is one of the first furnitures na nilagay dito. So, alam niyo yung feeling na wala pa yan lahat, pero andito na si Santiago. Yan at iba pa sa part 2 ng aking May Bahay Tour. Thank you, guys! Bukas ulit meron na naman. Part 2 yan, syempre. At ito po, kulitan pa more. At ang ating paalala, teamwork makes the dream work. Abay, magkakasundo kaya sa diskarte ang players para manalo. Abangan yan sa palarong pampasaya. At sa What's Up, Doc, sobrang paggamit ng earphones. May masama palang epekto yan sa ating tenga. Pag-uusapan natin yan mamaya. Ayun, may earphones na siya. Huwag kayong aalis, magbabalik pa rin ang inyong Fave Morning Kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid! Nagbabalik ang Good Morning, Kapatid! Likas na mahilig makinig ng musika ang marami sa atin. Nako, tulad ko. Kaya naman, parte na ng araw-araw natin ang paggamit ng earphones. Pero ingat-ingat po tayo dyan ha, dahil ang simpleng pagsuot nito, posibleng magdulot ng masama sa ating tenga kalaunan. Panoorin po natin to. Essential na kung ituring ng marami ang kanilang earphones. Relate na relate dyan ang mga kapatid nating nagko-commute. Pero alam nyo bang posible itong makasama sa ating pagdinig? In-ear na headpiece, maaaring makapag-contribute din ito sa ear infection after prolonged use. In the long run, kapag pinabayaan natin siya, tayo ay tumanda, sinapit natin yung hirap na talaga makarinig, kinakailangan na rin natin ng hearing amplification devices such as hearing aids.
Payo ng World Health Organization, huwag lalampas sa 85 decibels ang volume ng ating pinakikinggan araw-araw para hindi mapinsala ang ating tenga. Kasing lakas na kasi ito ng ingay mula sa matinding trapiko. Posible ring maranasan ang kawalan ng balanse, pagkahilo, tinnitus o pag-ugong sa tenga. May payo si Doc para hindi na humantong sa ganitong kondisyon. Meron tayong tinatawag na 60-60 rule. Yung 60-60 rule, ito ay makikinig lang tayo 60% of the maximum volume, okay, for 60 minutes at a time. After 60 minutes, kailangan din natin ipahinga yung ating mga tenga para hindi siya mag-suffer. Dahil sensitibo at manipis ang loob ng ating tenga, dapat din daw maging mapili sa ating mga gagamiting device. Huwag na huwag din pong makatulugan ang mga ito ng nakasuot. Better ang headset. Mainam na hindi siya naka-plug in inside the ear canal kasi yun yung magkakos possibly in the long run na ear infection or sometimes ear pain dahil masyado siyang naka-plug doon sa entrada ng ating ear canal. Ugaliin ang tamang paglilinis ng tenga at regular na pagpapatingin nito. After taking a bath, clean your ears using a towel instead of using any kinds of manipulator. We advise our patients to seek ENT consult to have their ears checked not only for the hearing but for its overall health at least yearly. Maraming paraan para ma-enjoy ang ating mga hilig, pero laging isaalang-alang ang epekto nito sa kalusugan. Para pagdating ng panahon, hindi natin ito pagsisihan. So, yung 60-60 rule, no? Yes. So, 60% ng maximum volume for 60 minutes lang. Paano mo malalaman yung 60%? Meron bang nakasulat Medyo yan sa may phone? indication naman yan. May kita mo, mama, pag naka-halfway ka na sa mismong pinaka. Kasi paano pag di ka techie, di ba? Hindi mo alam yun. Parang ganyan, di ba? So, ngayon, nasa 100% siya. Oo. Mga dito, ganyan. Parang ganyan. Konting lampas lang sa kalahati. Hindi para safe, kalahati na lang para sure. Pwede rin, kalahati. Oo, kasi mahirap kasi pag nasanay yung tenga natin sa malakas, mag-iiba na yung standard or level mo ng yung lakas ng volume isa pa naman ako sa guilty dyan, ako yung tipong natutulog ng may earphones. Kasi katabi ko yung mga bata matulog. Minsan tulad na sinabi mo kanina, Jess, nakikinig ako ng mga YouTube, podcasts bago matulog. Tsaka in a way parang motivation ko rin yun para habang matulog ako, ang galing-galing ko. Ako baliktad, pagka mayroong nagsasalita sa tenga ko, natatakot ako, baka mamaya may mumu. Gano'n naman ako. Kaya ayoko nang merong nagsasalita sa akin. Tsaka, ang ending, pag meron akong pinapakinggan na ganyan, sa umaga, ang lakas-lakas ko na namang magsalita. Kasi feeling ko nabibingi ako doon sa, yung parang, di ba, pag nasa bar ka, oy, right. So, pag ganun niyo kung matutulog, malakas ako magsalita sa umaga. Pero tama yun, mas healthy yun. Yung hindi ka nakikinig sa. Hindi ko siya sobrang problema kasi ang gusto ko, isang tenga lang yung merong earphones. Tapos mababa rin yung volume. Kasi I want to be aware of my surroundings. Tama. So kapag naglalakad ako, halimbawa going to the gym, or even pag nasa gym mismo, pag wala akong coach na nakikinig ako, gusto ko isang tenga lang. Kasi gusto kong malaman kung may kumakausap pa sa akin. At kung may bumubusina sa'yo, pag tumatawid ka, pag ganyan, gamitin mo na rin yung mga bone conductor earphones. pwede. I-research na yan. Pero balikan natin, Jess, maganda yung sinabi mo ha. Kasi hindi lang din sa nasa labas ka na dapat isa lang ang earphone. Ako, ang advice ko rin is kahit sa bahay, lalo na kasi baka mamaya meron na palang pumutok or nasunog or may nagkakaguluhan na. Kaya laging isang tenga lang sana. Yan din yung turo ng daddy ko. Magandang advice yan. Kasi, sorry ha, pero yung generation ngayon kasi, sanay sila na naka-full blast. Yung tenga nila. Kasi pa main character tayo. Lalo kung may kasama ka sa bahay, mahalaga naman na may na-maintain kayong usapan. Hindi yung nakasariling mundo ka lang dyan. Minsan nagiging mitsa yan ng mga relasyon. Based on experience. Hindi. Alam mo naman, may alam sa relasyon. Alam mo naman. Nagko-communicate. Hindi. Amin natin, maraming couples ang hihiwalay na, nako. Dahil sa earphones. Dahil sa headphones. Okay, bagong headline. Mag-jowa, naghiwalay. Hindi, pero alam mo, nasa usapang hiwalay na naman. Kayo talaga, alam mo, mga papaluin. Hindi, kasi magsisegue na ako. Stretch na Hindi pa. So,
syempre kailangan i-stretch mo ang patience mo Yes. sa ganyan. Pero hindi, feeling ko kasi, yung pakikinig ng music, may therapy yan sa mga taong kailangan hilutin ang mga damdamin, puso, isipan. It also helps you meditate. So, minsan, okay din na nag-earphones ka. But again, maganda yung sa WhatsApp Doc ni Mao because it reminds us na yung mga bagay na akala natin nakakatulong lang sa atin, kung mami-misuse mo yan or mapapasobra ang lakas at tagal. Kasi lakas at tagal ang in-explain dyan, diba? Hindi lang lakas, akala kasi natin kung mahina, tapos 3 hours ka nakikinig, okay lang. Hindi pala. Pero nice din to actually be doing something, diba? Actually, ito din baka naman, dinalakasan niyo yung volume dahil wala ring noise cancellation yung earphones nyo. Gets? So, kapag may technology na yan, na noise cancellation, siguro hindi mo na kailangan itodo. Pero sasabihin ko lang yung mga nagtataas kasi ng volume, yung mga gusto umiyak. What? Talaga? Umiyak talaga? Kasi gusto nila makinig. Let's not miss the point din yung sinasabi ni Doc. It's all about ear health. Yes. Yung ginagawa natin. So parang, ang punto niya dito, madalas kasi pinapabayaan natin yung tenga natin. Hindi, in fact, it's one of the least areas na pinapacheck up natin. Ang recommendation ni Doc, at least once a year, silipin ang tenga. Yes, agree ako In fact, di ba may mga instructions pa yun sa paglilinis. Hindi pwedeng basta yung Q-tips, gagamitin mo para maglinis. Kasi mahalaga yan ang tenga, dyan nakadepende ang balanse mo. At share ko lang din quickly, alam ko just patapos na tayo, pero share ko lang, nabutas yung eardrum ko. Kaya relate talaga ako dito sa ganitong topic natin today. Kasi nagkaroon ako ng infection. Ibang usapan to, pero saka ako i-share sa inyo. Nagkaroon ako infection, nabutas tenga ko, yung eardrum ko, so nawalan ako ng pandinig half of my ear. Pero eventually nag-gain back. Pero this is something we can also tackle next time sa WhatsApp, Doc. Pero again, maraming salamat, Doc, for today's advice. Dami natin natutunan. Eto na, totoo na. Minsan kasi talaga, pag nagsusulo tayo sa buhay, hindi natin pinapakinggan yung ibang tao, nagiging ano yan. Hindi, nagiging ano yan. Cause yan for trouble, especially for relationships. Kaya this time around, usapang divorce muna tayo. Ano ka naman makikipag-divorce kung wala ka pang jowa? Ito na nga. Thank you for pointing out. Makikipag-divorce sa isang foreigner o dayuhan, may visa ba sa Pilipinas? Saka bakit ka makikipag-divorce? May divorce ba sa Pilipinas? Yan na nga. Pero eto, kapag meron kang partner na foreigner, ayan ang tanong. Yan ang tatalakayin natin with Attorney Buko sa Legal Ba To? May ilang kababayan tayo na ikinasal abroad sa kanilang AFAM o anumang lahi. Kaya posible ang pakikipag-divorce. Depende sa bansa kung saan sila nagpakasal. Pag-usapan natin ang isyung may kaugnayan dyan mula kay Miss Vivian Nishikawa. I was divorced from my Japanese husband in 2019 before he passed away in 2021. Do I still need to file recognition of foreign divorce? If not, what do I need to fill up to change my status? Wala pong divorce sa Pilipinas. Pero sa ilalim ng Article 26 ng Family Code, kinikilala ng ating batas ang divorce galing sa ibang bansa sa pagitan ng isang Pilipino at isang foreigner. Kailangan lamang mag-file ng petition for recognition o enforcement of divorce decree dito sa Pilipinas. Subalit, sa tanong sa atin ni Miss Vivian, nabanggit niya na namatay na ang kanyang foreigner husband noong 2021. Kaya hindi na niya kailangang mag-file ng petition for enforcement or recognition of divorce dahil nawala na ang bisa ng kanilang kasal nung namatay ang kanyang asawang AFAM. Kailangan lang niyang iparehistro sa local civil registrar ang death certificate ng kanyang asawa upang maitala sa ating mga official records na siya ay isa ng byuda. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Alright, yung pala yun. So the country, yung bansa natin, bagamat wala tayong divorce, nire-recognize natin yung mga divorce or for example yung marriages outside of the country. Kumbaga kung ano yung legalities na sinusunod sa ibang bansa, lalo na kung meron kang napangasawa na foreigner. Yan ang mga talagang natututunan natin dito sa Legal Ba To, no? Kasi typically, we only inquire about yung mga usual
na mga sitwasyon. Pero ito yung mga medyo kakaiba. So maganda na may ganito talaga tayo. Miss, kaaminin na natin, marami din naman sa ating mga kababayan, yung meron din talaga mga napangasawa na foreigner. And these are things na talagang magpa-pop up din sa utak ko. Teka lang, anong batas ba yung nagko-cover sa marriage namin? Yung dito sa Pilipinas o doon sa bansa anong pinanggalingan ng asawa ko? Di ba naalala mo si Tatay Empanada? Tama, di ba? Foreigner siya, tapos naghiwalay din sila. So, itong mga bagay na to talaga, bagamat hindi nangyayari sa atin, ay nangyayari. Kaya, salamat, Attorney Buko, kasi tinatakal nyo yung mga ganito. And I'm sure marami sa mga kapatid nating narinig yan at natutunan. Yes, and I'm sure may mga kapatid tayong pinagninilay-nilayan muna yan for now. Habang ginagawa nyo yan, eto, konting paalala po muna tayo. The most fulfilling thing about teaching is when I get reassurance from the kids that they are learning something. I feel like I did my job. Hola a todos! I am Thea Munhi, 25 years old, working here in Spain as an English assistant, and this is my MX3 story. How long have you been here in Spain, Thea? I've been here po since September 2022. I am here in Spain as an English assistant, so I handle kids from kinder po until high school. I have 2 different schools, so 2 days in one school and then 2 days in a different school. And MX3 helps me sustain my energy throughout the day because sometimes I need to commute going to work and sometimes I have to walk a lot. So it really helps me keep my energy all throughout the day. And MX3 really helps me protect my immune system and strengthen my immune system. Most users of MX3 are ages 35 and 55. So, why choose MX3 as a Gen Z? So, syempre, I want to prevent getting sick. There are a lot of things that I want to do, and MX3 has been good help for me because it has a lot of antioxidants, a lot of anti-inflammatories, and it really helps me keep going throughout the day by staying healthy and, you know, being at my best all the time. Right now. Thank you so much. Be extraordinary with MX3. At mga kapatid, sa ating palarong pampasaya, kaninong team kaya ang masasabihan ng Be, bote nga! Malalaman natin, maya-maya lang. At para naman sa ating pabaong pampag-good vibes this morning, may kulitan at tawanan session ulit tayo. Kasama ang The Comedy Crew, Alex Calleja at Tapa Lord. May mga bagong kwento na naman sa Wacky Wednesday. Huwag po kayong alis. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! At magbabalik ang Good Morning Kapatid! Ito, tulad sa maraming bagay, kanya-kanyang trip ang pag-aalaga ng pets. Ito nga ang ibibida naming pet lover na pamahal sa kakaibang alaga na Bengala birds. Tunghayan ang kwento sa Bet na Pet. Exotic at kakaibang pets ang hilig ni Rod. Kaya naman, Bengala bird ang napili ng alagaan. Pero aksidente lang daw siyang nagsimulang mag-alaga nito. Sa bayo ko kasi yan, nagandaan ako, humingi ako ng 3 piraso, hanggang sa dumami na lang. Kilala rin ang Bengala bilang domestic guinea fowl. Mula ito sa Africa at isa sa pinakamatandang uri ng gallinaceous bird. Sa taglay nilang kulay at itsura daw na humaling si Rod. Ito parang iba dating sa akin yung Bengala. Pagka kahit yung dumarating sa akin, siya agad na napapansin, kaya inalagaan ko siya. Lagi mga kakaiba, yun ang gusto ko eh. Umaabot ng 13 years ang buhay ng mga Bengala. Nasa 50 hanggang higit 100 naman kung mga itlog ito taon-taon. Kaya mula sa 3, 35 na ngayon ang Bengala ni Rod. Hindi naman daw siya nahihirapan dahil independent ang mga ito. Hindi napansin ko laging gumagala yan. Kaya pangalan niya, Bengala, laging gala. Kaya madali sila alagaan. Ano, kung baka bahala sila sa kanila eh. Basta bibigyan ko lang konting feeds sa umaga at sa hapon. Okay na, nabubuhay na sila.
may mga paborito si Rod sa kanyang mga alagang Bengala. Yan sina Maria Mercedes, Moises, at Noah na pinangalanan niya sa kanyang mga anak. Mahalaga sa akin yan. Parang maligaya ako dyan pag nakikita ko lang sila. Kahit pagod ako, makita ko lang yan, okay na. Magandang bantay, parang walang panama yung mga aso. Umapon sa puno yan, kumakantay sa gabi. Kahit ano makita niya, iyak yan. Napakaganda pakinggan, parang musika sa akin tenga. Kaya ang rate nila sa Pet-O-Meter. Kasi gusto ko sila lagi nakikita, kaya siguro mga 5-6 ganyan siguro. Yung space, o mga 2 lang siguro, okay na rin yan. 2 na nga. Hindi na kailangan maluwang. Kung marami tayong budget, mga 5 yan. Low maintenance. Nakadepende rin sa'yo. Siguro mga 8 yan. Kalmado naman yun. Para sa akin, 10 yan. Gusto ko sila lagi nakikita. Pag di ko sila nakikita, parang matamlay ako, parang may sakit ako eh. Ay, nako. Hakbad din ang buhay ng mga Bengala. 13 years. 13 years. Oo. So, aminin ko lang ng bata ako, takot na takot ako dyan. May kapitbahay kasi kami, sila talaga? Tatay Mileng. Oh. May Bengala sila, 2 ata. Kasi feeling ko nangahabol. Pero Pag nakikita ako, kaya takbo din ako. Baka naman kasi may hawak kang pagkain, Jester. Takot ako eh. Pero nahabol ka na ba talaga? Oo, nahabol na ako. Ay, habulin pala talaga tong kapatid kong to. Thank you. Ng Bengala. Ng Bengala. Okay, ang ganda nun, ang ganda nun. Paborito talaga kita. Marami kayo. Alam mo, natuwa ka. Mama Chicky, get well soon. Namimiss ka na po ni Jess. Oo, Mami Chicky. Pero Jess, sorry, nakaka-2 sa si Dimples kanina, yung walang jowa. Tumanda ka sa akin, mamaya. Tapos kayo yung habulin ka. Ay, siya naman nagsabi nun, di ba? Ako talagang hinahabol ako. Hindi ako pwedeng humirit eh. Kasi pag humirit ako, baka magalit din si Papa B sa akin. Oo, wala. May ano ako. Okay. Cheers! Umaga-umaga, kape. Kape ang ano. Pero Justin, I just wanna say, sobrang interesting neto kasi like ako, hindi ako ganun ka-familiar sa Bengala. Pero ngayon, ang dami kong natutunan tungkol sa kanila. At saka nakita mo, ang sabi, ay, pag hindi ko sila nakikita, parang magkakasakit ako. Ay, sana ganun ang Ay, ang naku, may sasabihin pa. Uy, yan na. Bago pa tayo kung saan mapunta, eto. Mamaya ako sa pagbabalik ng Good Morning Kapatid. Isang makulit at nakaka-good vibes na umaga na naman ang ihatid sa atin ng The Comedy Crew. Alex Calleja at Marlon Tapalord. Live! Yan ang ating birthday boy. Kaya tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good Morning Kapatid! Good morning, kapatid! Palakpakan naman! Ako po si Alex Calleja at welcome sa Wacky Wednesday na The Comedy Crew! Come on! Yes, muntik na naman ako malate dahil napaka-traffic. Pero reklamo tayo ng reklamo sa traffic. Pero napansin nyo, pag walang traffic, kakabahan ka rin. Nakapag-drive ka na ba sa EDSA na, sandali, walang traffic May nangyari ba sa gobyerno? Iwasan ng tanong natin kagad pag may nangyari. Lagi tayo nagrereklamo. Fast food. Pag nagpunta ka, mabagal ang serbisyo. Pagbayad mo, bibigyan ka ng number. At aasa ka sa number na yun na ibibigay yung pagkain sa'yo balang araw. Pero na-realize mo ba kung talagang mabilis ang fast food? Nakakatakot din. Halimbawa, umorder ka, cheeseburger nga. Eto! Huh? Ba't ang bilis? May problema ba tayo? Ang hirap pag masyadong mabilis. At kanina sabi ko, sana superhero na lang tayo para nakakalipad tayo sa traffic. Pero napansin ko, mahirap ang mga superhero natin, no? O, kumpara sa Amerika, ang yayaman. Iron Man, may laboratory. Batman, namatay yung parents, may Batcave. Ayaw niyo maniwala. Incredible Hulk, lagi siya nasisira yung mga damit. Ang mahal ng damit ngayon sa Uniqlo. Tandaan nyo, di ba? Tayo, mahirap. Darna, kailangan pa ng bato. Di ba yung bato parang yakel ba?
puro bato to. Ay! Yan! Ay! Tapos si Captain Barbell, kailangan pa bumuhat ng yung barbell. Alam niyo yung ginagawa doon sa mga construction worker? Yung di pantay, yung kabila, lalagyan ng gatas, yung kabila 750, isa 1 kilogram. Ayaw talaga maniwala. Imagine nyo kung si Superman, Pinoy. Di ba si Superman, pagka, this is a job for Superman, tatanggalin niya yung damit niya, lipad na siya, iwan niya yung mga damit. Kung Pinoy yun, ganito mangyayari. This is a job for Superman. Iwan niya yung mga damit niya, tapos babalikan niya. Tutupiin niya yun. Tapos sasabihin niya, ate, balikan ko yan, tago niya lang. Yan po, mga kapatid, maraming salamat. Pero ngayon, may bisita na naman tayong kasama mula sa The Comedy Crew. I-welcome natin ang kamukha ni Jesus, Marlon Tapalord. Let's go, Tapalord! Yes, good morning kapatid. Good morning kapatid. Ako po si Marlon Cadag, mas kilala bilang Tapalord. Sabi ng mga tao, kamukha ko daw si Papa Jesus. Pero hindi ako nandito para mag-joke about religion, ha. Kukwento ko lang yung experience ko bilang kamukha ni Papa Jesus. Kasi ayoko mabash, ayoko makancel. Diba ang hirap niyan eh? Kasi isa rin po akong persona non grata. Isa rin po akong katoliko kagaya ninyo. Yes, ayoko ma-persona non grata. Bilang isa pong katoliko, mahirap po yung ganito yung itsura. Nag-observe din po ako ng mahal na araw kagaya ninyo. Sinakulo, pinitensya, kapanata, andyan ako lagi. Nahampas-hampas nila ako, nilalatigo-latigo, sinisipa-sipa. Sabi ko, aray, ang sakit. Ba't yung ba ako ginaganito? Saka bakit ako? Ayun yung gumaganap na Kristo. Nanonood lang ako dito eh. Bilang po, meron po akong asawa. Pero dati nung binata po ako, pag meron ako nagugustuhang mga babae sa mga bar, restaurant, regular na lugar, dinediretso ko kagad sila. Kagaya nung isang beses may nagusto ko ng babae, sabi ko, Miss, mamaya sunduin kita. Takot siya. Ayoko pa po. Pero ngayon meron po akong asawa. Hindi po ako pinopost ng asawa ko sa social media. Hindi ko alam kung bakit. Kasi one time pinost ako ng asawa ko sa social media. Ang ganda ng caption niya. The one that I love. The one that offer my heart and soul. Ang ganda ng caption niya. Di ba? Tapos comment yung mga tao. Amen, amen, amen. Gusto kong kumuha ng insurance. Gusto ko pong kumuha ng insurance. Kaya lang hindi na-approve yung insurance ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro iniisip nila, baka pag namatay ako, after 3 days, kuha ko agad yung pera ko eh. Yun lang po. Good morning, kapatid. Good morning, kapatid. Mamaya susunduin kita. Tapalord! Good morning! Good morning, good morning. Good morning. Una na sa una. Happy birthday! Ramdam ko talaga ang sensibilidad ng Good Morning Kapatid. Talagang bahagi na ako ng programa na ito dahil October 7 po ang birthday ko, Lunes. Nanood po ako ng buong show nyo. Oh my God! Wala akong bumati sa akin. So, kita nyo na ba yung attitude ko ngayon? Talagang tontuwa ako dito sa pagpunta ko dito. Kuya, alam mo, ang pinakamasaya dyan, birthday din ng kapatid ko, Angeli. Happy birthday! Birthday niya ngayon? Yes! Ay, dapat ang batiin talaga pag ngayon. Binabati ko rin pala yung producer niyo si Ian na binati ako ng, advance daw ako. Ay, babi, kumusta birthday ko Nung nag-birthday ka natin ito, nung birthday si Maui, nag-poster ako sa comedy ko na happy birthday. Nung birthday ko, niwala. Oh no, Maui! Okay lang, hindi naman ako nagtataling na sa Wait, naka-off yung Viber notification mo kasi. Nag-explain. May sapat na akong pera para hindi na ako magtapos-tapos ng Wow! Anyway, nagpapasalamat po ako. Masaya naman ang booking dahil 4 na shows ko po sold out. Maraming po salamat po sa mga tunay na sumusuporta po kay Alex Calleja at maraming salamat po sa pagka-sold out po. Of course, si Marlon po, kasama po yan sa show na yan. Panoorin niyo po ulit. Yes. Abangan niyo po kami sa October 11 sa Music Museum at abangan niyo rin po kami sa October 12 sa Tanghalang Haribuan. Alam mo kung bakit gustong-gusto ko si Marlon? Kasi very distinct yung brand of comedy niya. Marami ka kasing dala dito, Kuya Alex. And ang pinakamaganda sa The Comedy Crew is that iba-iba yung personalidad nila. So hindi ulit-ulit. Yung alam mo yun, pag nanonood ka kasi ng comedian, ayaw mo yung paulit-ulit siya. So thank you for coming. Na-miss ka namin. Saka inayos namin yung misconception na porket kamukha niya si Jesus, kailangan pa namin panindigan na kailangan namin iwas. Kinukwento niya yung buhay niya bilang kamukha. Hindi siya bilang kamukha. Anong hirap
na maging kamukha na lagi ang ipa-pressure na, uy, mag-joke ka naman about, di ba, medyo ang hirap ng religion, religious joke ngayon. So, ang ginawa namin, ano ang buhay niya bilang kamukha? Yung mga frustrations niya. Hindi siya si Papa Jesus, siya si Tapa Jesus. Kamukha niya. Kamukha lang. Saka meron nga pala kami, Australia, magkita-kita tayo November 8, Perth, November 9, Adelaide, November 15, sa Sydney, November 16, Melbourne. At tuloy na po ang aming Middle East, November 23, Dubai. Yes. November 26 po, magkita-kita tayo sa Oman, 27, Bahrain, and 28, at 30, Doha. Grabe, Kuya, jet lag yan, ha? Yes, I know. At maraming salamat nga pala sa mabumati sa akin ng birthday ko noong October 7. Maraming salamat sa lahat ng mga programang bumoto sa akin. Thank you, Lalo na yung weekly pinupuntahan ko, ang Wacky Wednesday. Good morning, kapatid. At happy birthday month para kay Kuya Alex Callejas! It's your month. Every day mula today, babatiin natin. Birthday Maraming salamat ulit kay Ian sa pagbati sa akin ng Happy birthday, Kuya At Alex! eto na, dahil hindi ka nga namin nabati nung birthday mo, magsistay ka pa para maglaro. Yun talaga yun. Kulang pa yun. Eto na, dahil Wacky Wednesday, wild and wacky din ang ating palaro dito sa Palaro Pampasaya. Pwede na, maboting usapan para sa mechanics. Ito, panoorin natin. Palarong Pampasaya. Ang mechanics, lakas sa tamang diskarte ang labanan ng dalawang team sa larong ito. Magkahawak kamay ang lahat ng miyembro ng bawat grupo. Ang goal, isa-isang aabutin ng players ang bottled water nang hindi ito matutumba. Kapag nakuha na ang bote ay pupunta ang player sa pinakadulo ng linya at ilalagay ang bote sa batya. Salitan lang ang player sa paggawa ng challenge. Ang team na may pinakamaraming bote na nailipat sa loob ng 1 minuto ang siyang panalo. Eto na, Team Dimples. Unahin natin kasama sina Alex, Christian, and John. Ayan. Paano ba yan? Alex, katapat mo na naman si Maui. Kabilang team naman tayo, Team Maui. Andyan sina Justin, Andre, and Marlon. Okay? Malinaw na, malinaw? Okay. Maui, andito yung kryptonite mo, si Kuya Alex. Natatalo ka lagi pag andito eh. Okay? Ready? Guys, in 3, 2, 1, go! Okay, go over. 1 minute. Bawal lumampas. Oy, John! John, bawal lumampas sa tape. Let's go! Bawal lumampas sa tape. Okay. Go! Malapit na. Matatapos sila yung Dimples. Go, 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 go! Okay. Go, go, go! Konti na lang. Yan! Oh! Panalo na! Bakit dala-dalawahan yun, ha? Parang biyas naman dito. Ha? Wala. Bilis naman. Wala. Walang nagawang miracle. Lord. Wala. Hindi. Alam mo, ang totoo niyan, pinagbigyan natin si Kuya Alex kasi Birthday kasi. Si Kuya Alex na. Happy birthday, Kuya! Panalo talaga. Sa team effort. Talaga, oo. At ito, always a pleasure. At ito dahil birthday niya, siya din ang mamimili kung sino mananalo. Sa ating birthday Sa wheel. Yes, of course naman, of course. Ikaw na, huwag ka na magtampo. Lumalabas ang edad pag nagiging tampuhin eh. Halika dito. Halika na. Alam mo, huwag ka magpaliwanag. Kay Lord ka magpaliwanag. Yes, I know. Ano Ayun na pala, mo. namimili na. Press. Yan. Sa screen na. Sabay nyo naman. Okay, press ko ha. Na-press na. Na-press mo na. Yan. Kuya. Alright. Corazon is meaning love. Love, yes. Diba? Love. From Manilion. Corazon. At dahil birthday mo rin, ikaw din ang magpaparusa. Ay, maganda. Maganda. Parutahan mo sila. Gadrawingan mo sila. Parutahan mo sila. Chance mo na to. Bumawi. Ay. Wait. Ito. Kiss talaga. Nag-host pa kayo together, ha? Gawin mo na. Buong mo ka. Buong mo ka. Hoy, isang party mo tapos. Ang tagal mo minigap yan. Hindi pa tapos ha.
Close up kay Maui, yan o. Ang dami mong galit sa akin, Kuya Alex, ha? Sino ba? Ito. Dami mong galit, ha? Saan ka ba? Talaga ba? Alright! Congratulations again, Team Dimples. Ito, mga kapatid, bago tayo magtapos, on high ang ating programa at ang buong Kapatid Network dahil nominado tayo at ang iba pang at one-page shows sa Forces Catholic Mass Media Awards o CMMA. Ang inyong pong Good Morning Kapatid, isa sa mga finalists para sa Best News Magazine Award. Yes! Kaya may regular dyan! Nominated din for Best News Program ang Frontline Pilipinas at Frontline Tonight. Ang Budol Alert, Best Public Service Program nominee. Ganon din ang Julius and Tintin para sa Pamilyang Pilipino ng 1PH. Lalaban din for Best Station ID ang ating Christmas Station ID last year. Mula po sa amin sa Good Morning Kapatid. Ngayon pa lang, maraming salamat po sa nominasyon nito. Thank you very much. Thank you. Salamat ang dami din para sa ating So Extra Kulit Wednesday. 77 days na lamang po mga kapatid. Pasko na. Yes! Mga kapatid, belated happy birthday sa aming Poligay! With Alex birthday! Hoy, pa-picture na natin ito ha. Ito walang installation. Isama mo lang umaga ang naitindamin sa inyong mga tahanan. Kita-kits pa rin po tayo bukas mga kapatid at susunod na ang Frontline sa umaga. Enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!